Oo. Yung kaguluhan sa Senado no ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon, dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado but sa buong bansa. Sa dalawang Senate President, si Acting Lingat siya at si mensahe kanina? Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado, pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para ayusin, mabigyan ng mga tulong para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Ang dapat natin tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Inamin din naman ni Senator Bato de la Rosa kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment. So ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. Ang pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon, kundi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. So yun no mga kasiwawer, atin naman napanood at napakinggan yung mainit na pagsupalpal kay Inday Sara dahil sa patuloy na paninira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin nyo mga kasiwawer, sino kaya ang tunay na nagkatrabaho para sa ating bayan? Kung nagustuhan nyo naman ang ating video, paki-like at paki-subscribe na rin ng ating channel. At huwag nyo rin kakalimutan na pinutin yung notification bell para lagi updated sa ating video. Yun lang, maraming salamat mga kasiwawer.